Panoorin natin. Ito pang isang interview ni Marcoleta para magkaintindihan tayo ng malupit. Ito, abogado, congressman, 17 years. Tangina, ito, dati pang kaalyado to ng mga Marcos dahil tumakbo to under ng ticket nila pero nag-back out kalaunan. Siguro naamoy ni Marcoleta, putang ina, mga satanas to. Kaya ay, sige. Itang paglabag doon. Kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina na. Ako, pwede matulog sa opisina ko. Ngalanganin, may kataong hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong, alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Saan pagbisita? Pagbisita ni VP Sara kay Bani Tulaika doon sa house po. Yung page sa opisina. Ako makita ang paglabag doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina namin. Ako, pwede ko matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Lang muna sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong, alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang ng proceeding. Parang pinagtuunan nila yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi pa testable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Mas gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila ang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po, nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito eh. Congress, again, hindi kayo COA. Pabayaan yung umandar yung investigasyon sa COA. Ngayon, kung halimbawa, according to COA, hindi talaga na-reconcile ng Office of the Vice President and they feel like ang opisina ni Inday Sara is nangurakot and they have all the reason to believe and the evidence to prove na itong si Inday Sara ay nagnakaw, then they can file the case in the ombudsman. Di ba? And then, yung ombudsman can rule whether nagnakaw talaga o hindi. Ayan. Pero i-impeach nyo na. Tama? I-impeach nyo na. Kunin nyo lahat ng ebidensya. Kunin nyo lahat ng ebidensya ng COA. Yung ruling ng ombudsman. Tapos gumawa kayo ng articles of impeachment. Tapos ipasa ninyo and then pabayaan natin na yung Senado ang maging impeachment court. Bilang isang impeachment court ang mag-hearing at ma-impeach si Inday Sara kung may impeach si Inday Sara. Ganun. Hindi yung inaagawan nyo ng trabaho. Nakamatay masyado. Congressman Chua, last mo na yan. Parang awa nyo na, 3rd District ng Maynila, Congressman Chua, wag nyo nang iboto. Mas magaling yung kandidato ni Yorme Isko na congressman diyan sa distrito niyan. Wala nagawa sa distrito niya. Bisitahin yung distrito niyan sa Maynila. Bulok. Tinan ninyo. Po kayo nakikialam eh. Kami po ang nakusin po tuto rito. Bakit po kayo nakikialam? Mga bugada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niyan lang po tikman. Pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami yung pagkakaluto po eh. Hindi tama ang pagkakaluto eh. Hindi po eh. Niluto pa lang natin. Yung mga sahog ay nilalagay pa lang natin, yung mga sarap inaayos pa lang natin.
bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa hindi po. Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasa ang legislation na May naririnig ba kayo kay VP Sara sa House? o naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legit po ang nilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari Hindi po kayo ang gawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakagasta po ay hindi tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yun po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ganito, ina-advise ko po sila, wala naman makita o magamit na ibang argumento para sansalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman Pero tingin niyo gugulong ang impeachment, if ever, ipag-invite. Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talaga gawin na. Hindi ko alam kung gagawin. Kasi ano lang sila, napakarami pong problema ng bansang ito. Napakarami. Tama! Napakaraming problema ng bayan. And PNP, napakaraming kanal. Tangina, wag nyo nang pakialam. Alam nyo ba dito sa St. Luke's kahapon, pinapanood ko yung mga live, ang daming pulis. May SWAT pa. Naalala ko talaga yung nangyari sa KOJC. Meron pa SWAT. Tangina, ba't may SWAT? Terorista ba to si Atty. Lopez? Terorista ba si Inday Sara? Tayo na ba't may SWAT? Meron ba kayong may hino-hostage ba dyan sa St. Luke's kahapon? Ano naman? Tanginan yan, bakit may mga SWAT pa doon? Ba't napakaraming pulis? Hindi naman police matters ito. Itong mga to parang mga hindi nyo na trabaho, ginagawa nyo pa. Itong Congress, ganun din. Hindi nila trabaho, ginagawa nila. Police, hindi nila trabaho, ginagawa nila. Yan itong mga to. Yung totoong trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Walang ginagawang hayop. Every other day, putang ina, iba-ibang komite. May Quadcom. Pagkatapos ng Quadcom, sila rin. Nandoon naman sa good government. Pag susunod na araw, Quadcom na naman. Putang ina, ano pa nagagawa niya? Para naging mga congressman kayo? Gusto niyo pala mag-imbestiga. Di sana nagpulis kayo para nag-imbestiga kayo. Lahat ng putay na problema sa Pilipinas, inimbestigahan nyo na. Problema ng bansang ito. Anong kinakatakot nyo na magkaroon ng uprising? Tangina, akala ko ba magaling si Bongbong? Anong kinakatakot nyo na sa nangyari na to, magkaroon ng EDSA Revolution? O, ba't kayo matatakot magkaroon ng EDSA Revolution kung matino kayo? Nagkakaroon lang ng EDSA Revolution kapag tado yung namumuno. O, ba't kayo matatakot? Noong panahon ni PRD, natatakot ba sila sa rally-rally ng mga aktivista? Hindi. Bakit? Kasi alam ni PRD, gumagawa siya ng tama. Nasa likod niya yung taong bayan. Alam kasi ng mga nasa gobyerno ngayon, alam ng Malacanang na puros kulas to ang ginagawa nila sa Pilipinas. Puros katarantaduhan ang ginagawa nila sa Pilipinas. Kaya takot na takot sila sa sarili nilang multo. Takot na takot sila magka-people power. Kasi alam nila na may mga kahayupan silang ginagawa sa posisyon. Yun. Hindi ka matatakot sa people power kung maayos ang pamumuno mo. Hindi. Lalong-lalo na kung meta na yan, ay nako talaga naman, patatakot lang kayo sa sa people power kung
may mga kasalanan kayo kung mga satanas kayo. Pero kung kayo ay matino, ginagawa niyo trabaho ninyo, alam niyo pa na binayaran niyo pa yung mga mga aktivista, yung mga putang na nasaan na si Senator Reyes, yung mukhang mangga na kung makasipsip ng McDo, wala na yung mga yun. Nagrarally pa. Nakita mo yung sila sa bayan muna, sila sa Toro Campo, nakita mo rally. May nagrarally bang never again ng mga taga-UP? Wala na. Matakin mo. Nabili nyo na lahat yan. Nabili nyo na media. Bakit takot pa rin kayo sa people power? Alam kasi may ginagawa kayong kademonyohan sa bayan. Kaya kayo takot na takot. Kaya nagbabayad kayo sa damukal na vloggers kasi takot na takot kayo na makarating sa taong bayan yung totoong balita. Kahit anong demanda nyo sa amin, hindi kami natatakot. Kahit anong death threat namin, hindi kami titinag. Tangina, hindi lahat takot sa inyo. Meron lang tayong isang buhay. Lahat tayo doon pupunta. Kami mga banateros, ready na kami kung bukas na yung huling araw namin sa Makalawa, okay lang. Hanggang doon na lang siguro talaga kami. Pero kung titigil kami dahil natatakot kami sa inyo, neck nyo. Tangina nyo. Di nga kami natakot sa KOJC na putal 6,000 pulis sa inyo pa, no? Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino yung kanilang pinagdiskatahan? Opisina Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan ang proseso na bumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA na siya magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Yun, puta ka na, mabigat yun. Sigurado, meron. Anong Martin? Saan mo dinala yung confidential funds mo? Puta, pakukulong ka niyan. Tamo, si Ka Eric, nagtanong lang, Martin, totoo ba to? Na ganito kalaki yung travel expenses mo? O ano nangyari? Kay Ka Eric, kay Doc Lorraine, kulong. Ano nangyari sa SMNI? Revoked yung ano sa kamera, yung prangkisa. Sinuspindi ng NTC at saka ng MTRCB. Yung kanilang sinanction. O, hindi ba? Subukan yung tanungin. O yung kaninang galit na taga UNTV, subukan ng UNTV, questionin si Martin Romualdez. Tangina, tingnan ko lang. Kung hindi bukas na bukas, nasa kongreso kayo. Merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19 Congress. Ikaw po bilang Congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahahalata ninyo eh. Nakakahiya lang. Hindi yung House of Representatives sinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Yung in aid of legislation, na po ba ang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ipapasa? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito, nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Ba't tayo panigil?
So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Ba't ayaw mong tumigil? Meron ka bang gustong gawin siguro? Hoy, alam naman natin kung ba't ayaw tumigil niyan. Di umano. Para may pambili ng relo. Hoy. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi ko ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit niya po kanina. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinion. Yes. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinion. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino. Ano tinanong sa likod? Oh, yung nasa likod. Police. Ang daming police. Bakit? Ba't kayo natatakot? Bakit ang daming police? Anong kinakatakot nyo ba? Walang Diyo talaga naman. Oh.